Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ngayon po ay araw ng linggo. Ikalimang araw sa buwan ng Oktubre taong 2025. At medyo tahimik po ngayong araw na ito. Wala po tayong masyadong naririnig na nagsasalita. Wala po tayong masyadong naririnig na umiepal. Ay, hindi pala, meron. Naka-live pala kanina naka-live po si Katunying at nagpapaliwanag. Kasi kinukuyog po siya mga kababayan sa kanyang social media accounts. Ang balita ko, pati yung social media ng asawa niya, social media ng anak niya, talagang kinukuyog ng mga galit na galit sa kanya ng mga taga-suporta ni Senator Risa Hontiveros. At sinasabihan pa siya na ito si Katunying, ito si Anthony Taberna ay sinungaling. Kung babalikan nyo yung live niya, hindi ko alam kung naka-live pa siya ngayon nasilip ko lang kanina, sinabihan siya, sinungaling siya. Kasi sinasabi mo, insertion, hindi naman insertion yon, amendment yon. At meron pa siyang binasang comment, ang sabi, pilit ka ng pilit na sinasabi mong insertion, iba ang amendment sa insertion, bobo. So, katakot-takot na batikos ang inaabot ngayon ni Anthony Taberna. Pati nga yung kanyang sambahan na Iglesia ni Cristo ay nadadamay kasi sabi, nagsisimba ka pa naman. May babalik ito sa anak mo. So, ganun po yung grabe po yung galit ng taong bayan dito kay Anthony Taberna. So, kung medyo tahimik sa iba, si Taberna kasi, imbis na manahimik, nag-live pa. Sinalubong niya yung galit ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga taga-suporta ni Senator Risa Hontiveros. At sinasabi ni Taberna, huwag niyo ako sisihin, ang sisihin niyo si Ping Lacson kasi si Ping Lacson ang nagsabi na halos lahat ng mga senators ay may insertion. Iba po kasi ang amendment sa insertion. Yung insertion yung ginawa ni Chis Escudero dun sa BICAM. 'Di ba? Pero yung amendment, yan po ay pinag-usapan sa plenaryo at yan po ay pinagdebatihan at yan po ay inaprubahan ng Senado. Hindi po katulad ng insertion na ginawa ni Chis Escudero na nagpasok ng 142 billion doon po sa BICAM. 2 beses nga daw siya pumunta doon sabi niya, sinilip niya lang yung kanyang mga staff kung okay lang, kung kumain na ba, okay ba kayo, malamig ba aircon ninyo, masaya ba kayo dito, busog ba kayo. Sabi niya yun lang daw ang dahilan kaya pumunta siya, pero marami nagsasabi kaya pumunta ron kasi nga gusto mo nga siguraduhin na hindi may slash yung iyong insertion. So, meron ba? Pumunta ba si Risa Hontiveros dun sa BICAM? Meron bang balita na pumunta siya ron at nakialam siya dun sa pinag-usapan sa BICAM? Kasi doon na po pinag-uusapan yung final form ng budget. At nung inaprobahan na po yung budget, hindi po doon pumirma si Senator Risa Hontiveros. Kasi ang pinapalabas ni Tunying na talagang may insertion, which is, ayon kay Risa Hontiveros, hindi insertions yan. Yan ay amendment. At hindi po bumoto. Ito si Risa Hontiveros, o hindi siya pumirma doon sa BICAM. So, pati doon sa budget, hindi po siya nag-approve. Hindi ka maintindihan, sa dinami-dami ng mga senators na pwede na mga punahin ni Katunying o ni Taberna, bakit si Risa Hontiveros pa? So, ibig sabihin, baka merong dahilan yan, bakit si Risa Hontiveros ang tinatarget niya. Bakit hindi mo targetin si JB? JBRC to, ba't hindi mo targetin si Cayetano? Bakit hindi mo targetin yung iba? Bakit nakakonsentrate ka kay Risa Hontiveros? So nagalit yung mga tao sa kanya at pinagmumura siya, bobo daw siya at sinungaling daw itong si Taberna. Ewan ko kung may live pa rin siya hanggang ngayon, pero yun yung nakita ko kanina, hindi ko na pinanood kasi sinisisi niya ngayon, ipinapasa niya yung sisi kay Lacson. Si Lacson daw ang nagpasimuno na nagsabi na halos lahat ng senators ay may budget insertions. Na hindi raw siya nagsimula. So na siya, medyo nagpapaliwanag. Naku, huwag ka na magpaliwanag.
Halata ka na, Mr. Taberna. So, itong araw na ito medyo tahimik. Si Taberna lang talaga yung nag-ingay. Kaya siya po ay talaga na mga nilusob ng mga taga-suporta ni Senator Risa Hontiveros, pati yung asawa niya, pati yung anak niya, ay nadamay. So, medyo tahimik naman. Medyo tahimik. Ang sabi ko nga, ito pong araw na ito ang calm before the storm. Ano ba ibig sabihin ng calm before the storm? Tinignan ko na sa Google para ito. Yung calm before the storm, mga kababayan, ay temporary period of quiet or peace that happens just before a chaotic, busy or troublesome event is about to occur. So tahimik po. Temporary nga katahimikan. Peaceful ang paligid. Ang social media medyo tahimik. Dahil po, ito po ay parang paghahanda sa mangyayaring chaotic o talagang masasabi natin na troublesome event na mangyayari. Kasi po mga kababayan, after po ni Lacson na isuspend itong Blue Ribbon Panels, flood control probe, until further notice, kasi sabi nila, pati si Tito Sen, sabi nila, ihito muna natin itong Blue Ribbon Committee hearing, itong investigation, until further notice. So wala muna magiging Blue Ribbon. Ito nga, nakasulat po dito, itong probe sa flood control projects ay sinuspend until further notice. Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson has postponed the Blue Ribbon Committee's next hearing on alleged flood control project anomalies, citing pending documents and scheduling conflicts. So medyo ang dahilan daw kaya isususpend kasi may mga pending na dokumento, gusto niya kailangan kompleto ng mga dokumento at may conflict po sa schedule. Kaya sabi niya, so deferred muna yung session until further notice para ma-maximize etong discussions at nakipag-ugnayan na rin siya kay DOJ at tungkol dito kay Gutesa, kay Gutesa pala, Orly Gutesa, ito po yung testigo ni ni Marcoleta na biglang nawala. So hindi pa raw marami pong mga hindi available na mga magsasalita, mga resource person, kaya sabi ni Lacson, wag na muna. Wag na muna kasi meron ding budget hearings sa mga commission appointments, pati sa alam ko yung Office of the Vice President di pa rin tapos kasi nga hindi pa nagpapakita Sara Duterte. So na-postpone muna at ayon naman ay alam ni Senate President Vicente Tito Soto III. Di ba nag-announce naman si Senate President Tito Sen na hinto muna, wala muna, suspended muna. Pero mga kababayan, after netong suspension, nako, meron na namang ibang sinasabi si Ping Lacson. Eto mga kababayan, eto malamang yung storm. Kung ngayon medyo tahimik, abangan po natin bukas. Kaya, mga marites yung mga marites ngayon, magpahinga po kayo. Magpalakas po kayo. Dahil marami kayong imamarites bukas, ha? Mag-ready po kayo. Relax po muna ngayon. Medyo pahinga, kape-kape. Relax. Wag muna kayo magpa-stress. Dahil bukas po, sigurado marami kayong scoop. Marami kayong malalaman. At isa na ito, mga kababayan, malamang bukas ay matuloy itong pag-resign ni Senator Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Baka bukas po yan. Ay mga marites dyan, handa-handa na kayo Medyo stretching muna. Relax. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, iniisip niya na siya ay mag-step down bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee following dissatisfaction from some senators over his handling of the probe into alleged irregularities in flood control projects. Actually, maraming dissatisfied. Bakit? Natakot Takot sila
Kasi di ba in-announce ni Senator Ping Lacson, lahat po, halos lahat, nakitaan po ng insertion sa 2025 national budget. Nag-react ng ibang mga senators. Sabi ni si JB Ejercito, siya unang-una, parang gusto niya raw kumala sa majority. Kasi parang anong daw, inilalaglag na yung mga senators. Anong gagawin? Ano ba gusto ni JB Ejercito? At yung ilan pa, kasi meron daw silang numero. Isa pang usapin yan. Baka raw, etong si Senate President Tito Sen ay tanggalin bilang Senate President. Kasi meron na raw silang numero, 5 raw, yung babaliktad. Sa pangunguna ni JB Ejercito. Kasi nga sabi ni JB Ejercito, parang ganun, ba't parang mga senators ang pinag-iinitan? Bakit kami ang pinag-iinitan? Ang nagsimula ito, ang talagang kaguluhan ito, itong anomalya ito ay galing sa ano? Ang nagsimula niyan dyan sa House, kay Saldico. Bakit nadadama yung mga senators? Bakit mabubuko kami? Kasi ano sa lahat At inamin daw ni JB Ejercito na meron din siyang insertion. So mga kababayan, etong babaliktad, malamang at sa malamang, merong insertion. At para hindi sila mabuko dun sa kanilang insertion, baka bumaliktad sila at maghahal sila ng panibagong Senate President. At ang pagkakaalam ko si Mr. 10K nangangarap kasi maging Senate President yun Hindi po sila nasisiyahan sa ginagawa ni Lacson kasi nga madadamay sila Kasi si Senator Ping Lacson mag-iimbestiga matamaan ang matatamaan. Congressman ka man, senator ka man, kapag ikaw ay nasagasaan, sorry na lang. Magpaliwanag ka na lang. Ayaw nila ng ganun. Ayaw ng mga senators na ganun. Gusto nila i-baby sila ng Senate. Pagtatakpan sila ng Senate. Pwede ba yun? Anong klaseng Senate yan? Anong klaseng Senate body? Anong klaseng kinatawan ng gobyerno yan o ahensya ng gobyerno na kapag kayo ang involved, magtatakipan kayo? Kaya nagagalit sila kay Ping Lacson kasi bakit kami dadamay dyan? Imbis na protektahan kami pa ang dinidiin. Kaya nasabi tuloy ni Lacson kung hindi sila satisfied dahil sa paghawak ko sa probe ng alleged irregularities sa flood control projects, malamang mag-step down na lang ako. Sabi ni Lacson, nirerespeto niya yung mga sentimiento ng kanyang mga kasamahan, noting that committee chair served at the pleasure of the Senate majority. While preparing for his formal resignation to be submitted once session resumes, ito na yun, bukas po yan. Lacson stressed that he will continue his fight against corruption. He also denied claims that he was protecting certain lawmakers, insisting he conducted the hearings fairly despite efforts by some to disrupt the proceedings. So, alam niyo na kung sino yun. Yung talaga ng BBC, tambuburaot lang dyan sa Senate proceedings. If you will ask me, I would say I handled the hearings well. But there are those trying to disrupt the hearings. So, malamang bukas, ito po yung pagpipestahan ng mga marites ng taong bayan, ng mga reporters. Malamang mag-resign si Senator Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman. At di natin alam kung sino ilalagay nila. Kapag binalik nila si Marcoleta, ayawan na. Di ba? Ayawan na kapag ganun. Tapos, malamang at sa malamang, Senate President Tito Soto ay papalitan. Kung totoo nga na may numero na itong grupo nila JB Ejercito na babaliktad. Babaliktad po sila, kakampi doon sa ibang grupo kasi nga ayaw nilang maungkat kung ano man ang meron silang itinatago diyan sa Senado.
So yan po ang mga aabangan natin bukas. Alam nyo, sa totoo lang, kung ganito lang din ang Senado natin, para sa akin, buwagin na lang to. I-abolish na lang itong Senado. Kasi pero inyo ang ganda-ganda na ng pagpapatakbo. Ngayon, porke lang may masasagasaang mga senators, tatanggalin nyo yung nag-iimbestiga, yung chairman, pati yung Senate President, tatanggalin nyo kasi kinakailangan mapalitan yung Senate President para matanggal yung Blue Ribbon Committee Chair Hindi naman kasi basta-basta matatanggal mo yung chair. Ang talagang dapat gawin nila, papalitan nila yung Senate President. Kukuha sila ng numero, sila na naman ang magiging majority. So ang gulo-gulo talaga ng Senado natin ngayon. Kung medyo tumataas na ang ratings ng Senado ngayon sa pangunguna ni Tito Sen at ni Ping Lacson, sigurado babagsak na naman ang ratings ng Senado kapag nagpalit na po ng liderato. At abangan po natin bukas yan, baka mangyari po bukas yan. Sino ipapalit nyo? Si Mr. 10K? Anak ng putik yan. Ano mapapala nyo dyan? Puro lang naman yan na Bible verse pero hindi po hindi porke nagsasalita ka ng Bible verse, okay ka Masama pa nga yan gagamitin mo yung mga salita ng Diyos. Andiyan nga sa Taguig saka sa Makati, di ba? Halos kalalaki mong tao, binabanata mo si Binoy, nag-aaway kayo habang si Robin Padilla chumichicha ng chumichicha. Kain lang ng kain habang nagsasagutan yung dalawa. Tapos, ikaw kung makapagsalita ka magkukot ka sa Bible, kala mo talaga napaka-religyoso mo. Kaya mga kababayan, hindi po lahat ng akala nyo nagaan yung tupa, talagang tupa. Meron pong mga wolf na nagtatago po sa balat ng tupa, sa sheep's skin. Pero doon po sa loob ng sheep's skin ay wolf na talagang sasakmaling ka. At usually ang mga yan sumasakmal yung patalikod. Hindi po yan sumasakmal ng harapan. Patraidor po yan. Yung mga yan. Kaya nakakalungkot kung sakali man na talagang mapalitan itong si Tito Sen at si Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Alam niyo, mas maganda tigilan niyo na yung hearing na yan Total may may ICI na 'Di ba, Independent Commission on Infrastructure. Dapat iyan nyo na lang sila ang mag-imbestiga. Kasi alam ko sa House wala na Kasi hindi naman nila imbestigahan yung sarili nila. Diba? Hindi nila imbestigahan ang sarili nila. Sa Senado ganun din. Ayaw nilang pa-imbestigahan yung kapwa nila. Yung iba, nag-react. Kaya nga nag-aaklas na Etong si Lacson, maglalabas na nga ng resibo. Ngayon, eto naman ibang grupo, teka. Damay kami dyan. So, bago mangyari yon, tanggalin na natin yan para maiwasan yan. At sinasabi nila lagi, masisira ang Senado, ganyan-ganyan, sinisira niyo mga senators. Hindi, matagal na kayong sira. Matagal lang walang tiwala sa inyo ang taong bayan. Kaya mas gusto nga ng tao, i-abolish ang Senado Kaya yan mga kababayan, yan po yung malamang abangan natin bukas o sa darating na itong next week. Kung di man bukas, siguro Tuesday, Wednesday, basta next week, ganyan po yung abangan natin. Ngayon po medyo tahimik, calm before the storm. Maingay lang ngayon si Taberna. Ewan ko kung live pa siya hanggang ngayon na pinagbababanatan siya ng mga taga-suporta ni Risa Ontiveros at ng mga kaibigan nating mga kakampigs. Kasi naman kung sinasabi niya na lahat ayon kay Lacson may insertion, bakit si Ontiveros ang tinatarget mo? Di dapat nagbanggit ka ng mga iba't ibang pangalan pa, bakit si Ontiveros lang? O di halata ka. Meron kang gustong mangyari. Kaya galit na galit sa'yo tao, sinasabihan kang bobo ka, sinasabihan sinungaling ka. Hindi mo sila masisisi. Dahil halata naman na itong si Katunying
Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Abang po tayo next week. Abang tayo bukas, tingnan natin bukas baka may mangyaring masasabi nating storm pagkatapos itong kalmadong araw na ito. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.